Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's topic, ang pag-uusapan po natin ay ang pinag-uusapang kasalan ni Bong at ng kanyang sinasabing girlfriend. So talagang ipinagmamalaki nila ang kanilang kasal. Well, kami dito sa Ka-Business ay natutuwa naman, lalo na si Ka-Business. Dahil noong pa man, tahasang sinasabi na namin dito, lalo na ni Sir Ka-Business, na yung pagpapakasal o paglagay sa tahimik ni Bong, ang gustong-gustong mangyari ni Ka-Business. Kasi para yan sa ikabubuti at maaaring ikapagpapabago ni Bong. Pero ang tanong, valid ba ang kasal na ipinagmamalaki nila? Walang problema kung valido o may bisa. Matutuwa kami. Lalo na para kay Bong. Pero syempre, hindi naman ganun-ganun lang. Basta maniniwala ka na pinakitaan ka ng kasulatan, o kaya sing-sing, maniniwala na tayo. Sorry po doon sa mga taong napaniwala nila, talaga pong hindi ko po maisip especially po yung mga nagko-komento sa ginawang reaction video ni Anime Reactors TV na nagsasabing parang nagtatawa pa sila tapos sasabihin nila meron daw kaming di alam. Wait po kasi baka naman po kayo ang medyo nalilihis ng kaalaman. Dahil yung pong papakasal, online or virtual marriage na tinatawag, nag-boom kasi yan nauso ng panahon ng pandemic. Dahil bawal nga pong lumabas, pero yung pong virtual marriage na yan ay may visa lamang sa ilang lugar. Ito po yung sa ilang states po na USA, kasi pirmado po yan ng kanilang governor. Pero sa Hong Kong po, kung saan naroon ang girlfriend ni Bong at lalo na rito sa ating bansa, malinaw po na wala pong visa yan. Nakasaad po yan sa Family Code, Article 3. At kahit po i-google nyo yan sa Chrome o Google Chrome, makikita nyo po malinaw po na sinasabi dito, Therefore, for marriage to be legally valid, the bride, groom, witnesses, at least 2 witness po and solemnizing officer must all physically present in one place to hold the wedding ceremony. Ulitin ko lang po must all physically present in one place to hold the wedding ceremony. If any one of them could not present at the wedding venue and would instead be joining virtually, the marriage is non-binding. So kung hindi pa rin sapat yan, panoorin po ninyo sa YouTube ang Buhay at Batas mula sa Radyo Bandido kung saan tinalakay ni Attorney Nikki De Vega ang online marriage. Paalala lang po may pananagutan po sa batas ang nagsagawa nito o magsasagawa nito. At di po natin pwedeng ikatuwiran yung hindi ko po alam na may batas na ganyan. Dahil alam naman po natin, di ba, ignorance of the law is not excuse. Hindi mo po pwedeng ikatuwiran to para matakasan mo ang batas. Sa lahat po ng mga pangyayaring ito, meron po tayong pananagutan sa batas. Naaawa lang po talaga ako kay Bong kasi umasa siya. Naniwala siya. Akala niya nagkaroon na ng katuparan ang matagal niyang pangarap. Hi Bong. Ayun lang po talaga ang masasabi ko. Hi Bong. So with that, mga kalingap, mga ka-business, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan sa araw na ito. Ingat po tayong lahat and God bless.